Ito ngayon, dito sa issue ngayon laban dito kay Justice o Associate Justice Marvic Leonen. Hindi nagtagumpay, di ba? Gusto nila ilabas, hiniling nila sa Korte Suprema ilabas ang SALN. Hindi pumayag ang Korte Suprema. Di ba? Oh. Pagkatapos, meron pa silang hinihiling na mag-inhibit ito doon sa protesta ni Bongbong Marcos labang kay Vice President Leni Robredo. At pareho sila ng hinihiling. Humihiling yung Solicitor General, humihiling din si Bongbong. Wala namang personality whatsoever si Kalida. Physical at saka legal personality, mga kaibigan. Bakit ka nakikihiling na mag-inhibit si Justice Leonen sa protesta ni Bongbong Marcos labang kay Vice President Leni Robredo? Anong personality meron ka ron? Di siyempre, ano pa kahulugan nun? Pumapapil siyang abogado ni Bongbong Marcos, hindi naman siya pwedeng mag-abogado kay Marcos. Bakit? Swelduhan ka ng tao bilang abogado ng gobyerno. Supposed to be nga, dapat labanan mo pa si Bongbong Marcos eh. Bakit? Si Vice President Leni Robredo ang nasa gobyerno, hindi naman si Bongbong eh. Tama, mali. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, dahil hindi po sila nagtagumpay laban sa kanilang mga sinister plot, kung tawagin. Ano ginagawa ngayon? Naglulunsad sila ng smear campaign para siraan ang reputasyon ng isang mahistrado ng Korte Suprema. Yan, si Justice Leonen. Sino sumulat? Itong sumulat na ito, sinasabi niya na si Justice Leonen Anya humiling, nag-request ng halagang 5 million para sa renovation ng kanyang opisina o yung tuluyan. Kasi sa Baguio, meron diyang tuluyan ng mga justice eh. Meron panahon, lalo na pag summer, ang mga maestrado ng Korte Suprema, diyan nila ginagawa yung kanilang trabaho. Mga kaibigan, sa Baguio, merong kanya-kanya silang kabina. Cabin. Bawat isang maestrado, isa. Cabin. Mga kaibigan. Yun daw nakatokang cabin, ayon dito sa malisyosong pag-uulat nitong PR na nagpapanggapong periodiko na Manila Times. Ano sabi? Nag-request Anya si Leonen para iparenovate yung kanyang cabin na nagkakahalaga, ang magagastos halagang 5 milyong piso. Yun ang sabi nila. Di ba? Pinadala yan sa akin kanina eh. Pinaliwanagan ko ng konti yung nagpadala. Kasi mahirap kung taga-ibang bansa makakabasa niyan. Wala sila rito eh. Hindi nila alam ang mga istorya eh. Di ba? Kung ano katotohanan eh. Katulad niyan, basta na lang paniniwalaan yan. Paano kung hindi tapat na tao
ang mapapadala niyang ganyan. Siyempre, kung magpapaliwanag yun, ang paliwanag nun, hindi totoo. Di ba? Oh, di nagkatotoo, yung sinabi ko sa kanya kanina, dahil ngayong gabi, bukas pa lang lalabas itong balitang ito sa pahayagan, meron ng paliwanag na inilabas itong si Marvic Leonen na nagbababala siya sa mga media na sila ay nagpapaalala, hindi nagbababala, na sila'y sumunod sa pinakamataas na editorial standards, at suriing mabuti ang impormasyon bago sila mag-ulat. Kita ninyo? Binababoy yung pahayagan eh. Paano nga po, malamang itong Manila Times, kliyente nila si Kalida at saka si Bongbong Marcos. Kasi yung periodikong yan, nung panahon ni Erap Estrada, kay Erap yan. Pagkatapos si Gloria, nung naupo, Gloria naman sila. Mga kaibigan, nung panahon ni Pinoy, iba kinampanya nila, mga kaibigan, nanalo si Pinoy, nagpapwesto sa sweepstake. Kay Gloria, nakapwesto yan, tagal commission nun, yung mga, kuwan? Ano ba yan? OFW? Mga kaibigan, yung pala, manloloko lang. Iba kandidato pag eleksyon. Ang lahat ng samahan nito talo eh. Noong nakaraang eleksyon, ang sinamahan niyan, Grace po. 2 kandidato niyan eh. Grace po na, Binay pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Mga kaibigan, ngayon, kahit na hindi sila digong nyo, hindi sila Dutertaning ni digong nyo, nagpapwesto ito. Paano? Naging PR ni Gloria, di ba? PR ho eh. Hindi ho journalism yun, yung Manila Times. Public relations. PR. Mga kaibigan. Ngayon, ang sabi ni Justice Leonen, misleading information, whether or not motivated by malice, harms the shaping of public opinion. Ayun po, mga kaibigan eh. Ang sabi ho niya, sa kanyang statement na nilabas, asan yun? My chambers never endorsed the 5 million proposal. Kasi nakalagay dun sa paninira sa kanya ng Manila Times, in-endorse daw ng kanyang opisina para yung ma-renovate yung kanyang chamber doon sa Baguio City. Na naka-assign sa kanya. Ang sabi niya, my chambers never endorsed. Hindi nag-endorse ang aking chamber ng 5 million proposal na ma-renovate yung Cottage G sa Baguio City. The proposal was drafted by the Supreme Court's Maintenance Division
and without having gone through my office was placed in the court and bank's agenda. Madalit sabi, pagka ito pong mga ganitong proposal, mga budget na pagkakagastusan, dumadaan ho yan sa NBank. Ano yung NBank? Aba, yung kabuuang Korte Suprema yun, yung 15 maestrado mag-a-approve nun. Diba? Subject for approval yan ng NBank. Yun ang ibig sabihin. 15 maestrado yung kasama ang Chief Justice of the Supreme Court. At hindi siya ang nag-endorse, kung hindi yung Maintenance Division ng Korte Suprema nang hindi dumadaan sa kanyang opisina. Ha? Mga kaibigan. At inilagay sa agenda ng Supreme Court and Bank. At nung kanya raw malaman, ito sabi niya, upon learning of this, I immediately wrote a letter. Kaya nung aking malaman ay agad akong sumulat, at humiling, requesting that the matter be withdrawn. Sumulat siya para hilingin na i-withdraw yung isinumiting proposal para sa renovation. And it was promptly deleted. At yun ay tinanggal sa agenda ng Supreme Court and Bank. Hindi isinama yun sa M-Bank. Mga kaibigan, yan ang sabi ni Justice Leonen. Ang sabi niya, this information is an insult to the values congealed in free speech. Disinformation, especially from media, should end. Sipin ninyo, nakakahiya. Mga kaibigan, ito, binibigyan ko lang kayo ng background para malaman ninyo kung sino yung nagbabalita. Yung nagbabalitang yan Yung sumulat niyang balitang yan, nagpapanggap lang na reporter yan Mga kaibigan Pero ang pangunahing trabaho niyan, lumakad ng kaso sa Korte Suprema na pinalalakad ng amo niya, na kliyente ng mga amo niya. Ng amo niya. Yung mga kliyente ng kanyang amo na mga mapipera, mga maimpluwensya, siyang ginagamit ng amo niya para anong tawag nito? Para gapangin yung mga kaso sa Korte Suprema. Alin, kung ako Korte Suprema, ibabang ko yan. Wala na, iba na ang ginagawa nito Pag hindi nila nakuha yung gusto, di ba? May mga maririnig niya kung sino yung sumasakay sa balita nitong pahayagang ito pagka naninira sila. Iyon ay hawak. Pag sinabi mong PR ka, marami kang hawak sa media, binabayaran mo. Para pag pinadalang ka ng column feed, ng opinion, babasahin mo kunyari yun, tatalakayin mo sa programa mo yun. Pag may sisiraan sila o kaya may pupurihin sila, nag-aalababi da sir. Mga kaibigan, ganun ho yan. Kaya huwag na kayo magtaka, ba't narinig ko yan? Binalita rin doon sa yan daw si Leonen, ganito, ganon. Minsan, binablind item pa. Ayaw pa sabihin May pa blind item pa
Pero totoo, nung bayad sila. Mga kaibigan, yan ang katotohanan. Ito, alam nyo, kung magkaminsan, ang promotor sa pagbaboy sa media, yan din mga PR eh. Yan. Mga kaibigan. Meron naman mga luko-luko na komo maraming kakilala sa media practitioner din, kwan, yung pipitsugin PR, lalakad yun. Ang trabaho nun, manira. Siraan natin si ganon para makuwang kliyente si ganito. O kaya, nakakita sila ng binabanatan, yung binabanatan pupuntahan nila. Ba, pagtatanggol ka namin. If the price is right. Yan. Bigyan mo kami. Di ba? At kami ang bahala dyan. Pasasamain natin yan. Kisihodang umimbento tayo ng kasinungalingan, disinformation at paninira. Yun. Pero yung mga yan, di nadidimanda. Ayun nga, may tagagapang sa korte. Pati sa Department of Justice eh. Naimbestigahan na yan eh. At kamakailan, nung ibasura ng Korte Suprema, yung kahilingan ni Calida, yung kanyang motion na binasura ng Korte Suprema, hindi ba binanggit ang pangalan nitong sumusulat na ito? At saka si Calida, pinasasagot sila ng Korte Suprema kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng tinatawag na contempt. Pag kinontempt ka, parurusahan ka ng Korte Suprema. Di ba? Kung ako sa inyo, obvious ng masyado yan, garapal ng masyado yan. Yang kalakalan na yan sa Korte Suprema nitong mga ganitong tao na ginagapang, tagagapang ng mga kaso dyan. Pagka yung kaso, katulad si Leonen, patas siya dun sa kaso, siyempre, di ba? Kay Bongbong, maingat siya sa protesta. Ang gagawin, alam nilang hindi nila mai-impluwensyahan yung desisyon sapagkat kay Leonen bumagsak yung kaso, siya ang ponente ng kaso, siya ang naitalagang maging ponente ng kaso, sa kanya napunta, mga kaibigan. Alam nilang hindi pwedeng pumabor sa interes ng kliyente nila, ang gagawin, sisiraan ka. Yan lang ho ibig sabihin nun. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Appointed po si ex-president, ex-BFF ni Digongyo, si Gloria Macapagal Arroyo bilang advisor sa Clark. Mga kaibigan, kala ko pa may kampanya kayo laban sa kurap. Ba't nandyan yan? Ba't na-appoint yan? Ba't mo in-appoint yan? Kahit naman di mo i-appoint yan, alam naman na kinukonsultan nyo rin yan, di ba? Kasi common objective sila Basta kailangan, wala na makapasok na kalaban. Ito tingnan ninyo. Bakit walang tunay na oposisyon sa Senado? Tatapatin ko kayo. Maaring hindi kayo sasang-ayon, lalo na yung namamartido, di ba? Pero yun ang totoo Hindi ba ninyo alam, kung ikaw re-electionist ka sa susunod na halalan, pabor sa'yo ang ginagawa ni Digongyo. Ang mga pinatutupad ni Digongyo, kung ikaw ay re-electionist,
sa 2022, mapa-oposisyon ka man, mapa-administrasyon ka, di lalo. Pero kahit oposisyon ka, pabor sa'yo ang ginagawa ni Presidente Digong nyo. Bakit? Wala na kayo masyadong makakalaban eh. Diba? At kung may makalaban man kayo, lamang na kayo. Bakit? Walang nakakakampanya ngayon, di ba? Wala ngang espasyo sa media ngayon ang mga ang mga gustong kumandidato sa 2022, may nag-entertain ba? Wala. Ultimong kamote rito, basta kasama nila yung mga posible nilang manukin, yun lang ang ibinabalita ng periodiko. Kita niyo yung pag-gagong si Belica, di ba? Sino ba yun? Di ba? Yung bawal lang sa kanyang ang PDAP, pork barrel, pag hindi siya kaalyado nung kumukuha ng pork barrel. Katulad nung sinasabi niya, wala namang sapat pang ebidensya para pangalanan. Unggoy! Anong sapat na ebidensya? Hindi ba sapat na ebidensya na ang pagtanggap ng pork barrel, yung pag-insert pa lamang per se, pinagbabawal ng Korte Suprema yan eh. Sa desisyon ng Korte Suprema na ikaw ang dumulog, di ba? Sipin mo yan. Analyze nyo ang politika ngayon, Simpleng-simple lang. Kung ikaw, oposisyon ka, pabor na sa'yo. Sasang-ayon ka na lang sa gustong mangyari ng administrasyon. Mag-imbento ka na lang ng iimbestigahan mo, parang si Risa Ontiveros. Paimbestigahan mo yung mga congressman. Tignan ko nga. Di ba? Mapapaimbestigahan nyo ba yan? Yung mga nagpapapasok ng inchik dito? Sa pamamagitan ng endorsement nila sa Department of Foreign Affairs? Kapalit ng pastillas scam. Ito, kung scam ito ng mga mga magnanakaw sa Congress na nagpapapasok ng inchik dito. Siyempre, kapalit niya bayad. Ano yan, mga gago? Pabor sa kanila kung ano man ang ginagawa ni Presidente Digong nyo. Kasi, nakapwesto sila eh. Pag dumating ang eleksyon, di ba, wala pang makakampanya ngayon, di ba? Lalo na, idineklara nila ang pandemic hanggang 2021, di ba? Hanggang December 2021. Yung mga panahon na yun, may kampanya na nun. Bago pa nga mag-Disyembre, may kampanya na nun eh. Lalo na, presidential election na to eh. Di ba? 2022. Walang makaporma. Di lamang sila, pabor sa kanila yon. Kahit na kayo magtaka, si Dribble, si Franklin Dribble, dinribble pa tayo eh. Ang laki raw na nakaparadang pondo sa PITC. Ba't na-approve? Diba? Paano na ipasa? The same budget. Tigmak ng pagnanakaw yan. Yung budget na yan. Dahil sa pork barrel. Sabihin niyo sa akin kung hindi totoo. Pabor sa kanila yung pagkakasara ng ABS-CBN. Walang ibang pwedeng interviewin. Sila lang. Mga kaibigan, tulad nung ginawa ni Hitler nung araw, ganun. Nung una, mabait sa media. Nung nasa kapangyarihan iba na. Yun, trabaho ni Hitler yun eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, ito raw si Gloria Macapagal-Arroyo. Puro kunwari, di ba? Imbestigahan lahat ng magnanakaw sa lahat ng sangay ng gobyerno. Walang walang puwera. Dahil sa yung mga kurap, yan, kakasuhan. Ano nangyari?
Ha? O, di lalo na sila makikipagkamutan ng likod kay Presidente Digong nyo. Di ba? Baka si Drilon, hindi lang sa likod magpakamot yan, pati sa tiyan. Ha? Parang biik. Ha? Kinakamutan sa tiyan. Ngayon, advisor daw si Gloria sa Clark, ha? Programs and Projects. Chalap-chalap, ano ha? Mga kaibigan, hindi ka na presidente, sumasandok ka pa. Ang dami mo nang nasandok nung presidente ka, yun naman Clark ang sasandukin mo ngayon. Mga kaibigan, di ba? Katakot-takot na sandukan ito. Tatanggap daw siya ng 1 peso. Huwag ka nang tumanggap. Piso lang pala, tatanggapin mo pa. Kunyari pa kayo. Tatanggapin niya ba yun? Ha? Baka marumihan pa yung kamay niya ro sa piso eh. Mga kaibigan, kada taon daw piso budget. Hindi man yun na importante. Di ba? Importante yung mga project. Di ba? Lalo na, mahilig sa inchik ito eh. Si Gloria. Di ba, unang napasabak sa katiwalian yan sa China, di ba yan si Gloria Macapagal-Arroyo, nabulgar yung CTE broadband deal. Di ba? Natatandaan ninyo? Mga China yan eh. Mga ano yan eh, ano tawag mo rito? Manchurian candidate, kumbaga. Mga kaibigan, sa Clark Freeport Zone, all of 4,300 hectares po yan. Kung saan nandyan yung Clark International Airport, na magkakaroon daw ito ng railway o train system mula sa Maynila. Yun pa lang, ang laking kwarta na nun. The zone, itong Clark, meron daw itong 1,000 export firms. Kasama na ba dyan yung pabrika ng Shabu? With 140,000 workers. Bago mag-pandemic. Pagkatapos ng kanya 10 taon bilang Pangulo, sipin mo, sa batas 6 na taon lang ang presidente, tagal na di ba? Amerika nga, 4 lang Kaya dapat talaga, ganun lang ang presidente rito 4 na taon. Kung tutuusin mo, may kasabihan, yung 6 na taon, mabilis yan sa isang matinong namumuno. Pero sa masamang namumuno, yung 1 taon, napakatagal nun. Mga kaibigan, ganun yun ito lang ang presidente nakaupo 10 taon. Bakit? Di ba napatalsik si Dorobo Estrada? Nung mapatalsik, itutuloy niya lang yung term, di ba? 2 taon lang naupo dapat 4 na taon lang si Pandak, di ba? Sa pwesto. Sabi niya hindi raw siya tatakbo. Nung eleksyon tumakbo si Hilo Garci, mga kaibigan, di ba? Nadaya pa si APJ. Yun ang totoo, mga kaibigan. Hello, Garci? Hello? CTE broadband deal. Diba? Pagkatapos niya maging presidente, nag-congresswoman ito, biglang gumaling sa yung leeg niya, diba? Kasi talagang walang sakit, walang hiya talaga Nagsasakit-sakita, nasa ospital. Lalabas sandali, magpapakita sa media, nakunan siya ng camera. Pagpasok ng ospital, tinatanggal yung inasa leeg. Hayop na yung kwintas pala yun. Hindi pala brace yun.
Kwintas pa lang malapad yun. Choker. Oh, ngayon, ang anak naman niyang si Mikey Mouse Arroyo, ang congressman. Alam nyo, wala na ho itong Pilipinas. Ang solusyon lang dito, taong bayan talaga. Pero aasa pa kayo na may leader tayo dyan, wala na eh. Ha? Meron ngang pwedeng maging leader, yun ang hangarin natin lahat. Yung katulad nila Justice Antonio Carpio, iisa na lang ang leader baling pwedeng pagkatiwalaan dito, si Vice President Leni Robredo lang. Mga kaibigan. Sa panahon ng pandemic, tanungin ko kayo, sino ang matapang na tumindig para tumulong? Hindi lang sa kalamidad, iba pa tong kalamidad. Wala naman si Robredo lang yun eh. Asan yung mga mapipera? Ang lalakas na loob. Pagdating sa pagpapail ng kaso, may panggasto si Bongbong Marcos. Pero para tumulong, para magpakita ng kanilang totohanang malasakit sa mamamayan, wala naman eh. Tapos nagpapakamatay yung mga gago. Marcos daw sila. Mga unggoy. Galing kami dyan. Mga kaibigan, mga gago. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko,